Pero ang nakita namin mga tol ay si Brad Julius. Nakita namin siya mga tol na sumusuka ng dugo at hinahawakan niya po yung kanyang dibdib na parang tinamaan siya ng napakalakas na orasyon mga tol. Mga tauhan ni Julius naman. Dito lang daw si Julius sa malapit mga tol. Sinusundan pa rin tayo. Yan o. Hindi mo mahabol sa atin. Kira ka. Buti ay maliwanag na yung paligid. Mag-alas 6 na siguro ng umaga ngayon. Sobrang lakas pa ng ulan kanina mga tol. Yun mga tol no. Magtaka po kayo mga tol. Hindi po namin kasama ngayon si Brad Julio mga tol. Sapagkat naambos kami mga tol ni ganito po kasi yung nangyari mga tol kahapon po mga tol. Nakarinig po kami ng mga putukan at dali-dali po kaming pumunta doon sa mga may mga putukan mga tol at sigawan. Pero pagdating namin doon ay mga bangkay na lang yung nagkalat mga tol no? At hinanap po namin mga tol kung mayroon pa kami mga kasamahan doon dahil makas po talaga sa mga putok mga tol ay yung baril ni Kuya Bads at yung mga sigawan naman ay rinig ko talaga yung mga sigaw ni Brad Remart pero nasa kabilang bundok pa kasi kami noon mga tol. Dali kaming pumunta doon kami ni Brad Julio. At ang nangyari ay hindi na namin naabutan sila Brad Remart doon. Marami yung mga bangkay na nagkalat mga tol. At inanap namin sila doon sa paligid mga tol. Pero ang nakita namin mga tol ay si Brad Julius. Nakita namin siya mga tol na sumusuka ng dugo at hinahawakan niya po yung kanyang dibdib na parang tinamaan siya ng napakalakas na orasyon mga tol. Ayun, nagsusuka ng dugo. At sinundan namin si Julius mga tol hanggang sa nagpahinga sila doon sa may puno na malaki. Parang puno yata yun ng baliti mga tol yung pinagpahingaan nila. Nagpalipas kami ng gabi mga tol no. Pinarating namin yung oras ng gabi. At nung napag-isipan namin tatlo mga tol, nahulihin namin siya. Dahil kala namin ay dalawa lang sila o tatlo. Pero nabigla po kami mga tol o nasurpresa kami dahil napakarami pala ng mga bandido doon sa paligid. Kaya ayun mga tol, pinagpuputukan kami. Naambos kami nila mga tol. At kinaladkad ko si Juju mga tol para makalayo kami doon sa maraming kalaban. Pero si Brad Julio mga tol ay hindi ko alam mga tol kung saan direksyon siya nakatakbo. Pero sana naman mga tol ay walang mangyaring masama sa kanya. Dahil sinubukan namin siyang kontakin kanina ni Juju, hindi siya makontak mga tol. Hindi namin alam kung saan ngayon si Brad Julio mga tol no? Hindi kasi rin natin makita mga tol kung saan siya tumakbo kagabi sapagkat madilim mga tol. Ang sa akin lang ay siniguro ko po talaga si Juju mga tol. Yun. Sa mabuting palad magkasama pa kami ni Juju mga tol. Yan si Juju. Pero si Brad Julio mga tol ay hindi talaga hindi pa namin rin siya nakita kung andito ba siya sa paligid. Pero yun po talaga yung nakuha namin mga tol.
At tiningnan din namin yung video kanina ni Brad Remart mga tol, no? At ni Kuya Buds. Tugmang-tugma po talaga din sa mga narinig naming putok yung mga nangyari mga tol. At nakita namin na si Brad Remart pala yung nakatama doon kay Julius na malakas na orasyon gamit yung kanyang bandana. Si Julius ngayon mga tol ay sobrang nanghina siya at parang naghihingalo nang dahil sa tama niya, pero parang inuorasyon na niya rin yung sarili niya mga tol para bumalik yung kanyang lakas, pero hindi pa namin siya nakita ngayon kung nandito pa ba siya sa paligid. Dali-dali po kami tumakbo ni Jojo dito mga tol dahil nahabol din kami ng kanyang mga tauhan. Sobrang na-surprise kami ni Jojo sa nangyari. Si Brad Julio lang ngayon, Brad, kung saan na kaya yun nakapunta. Sobrang nakakaawa pa naman yung sitwasyon niya mga tol, si Julio, sapagkat yung ngipin niya ay namamaga. Yung pisngi niya mga tol ay naapektado po sa sakit ng ngipin. Masakit daw yung ulo niya. Ngayon kami na lang ni Jojo dalawa mga tol, pero patuloy pa rin kami mga tol at kailangan hindi kami panghinaan ng loob kahit sa anuman yung mga pangyayari. Pero ako mga tol, ginagawa ko po talaga lahat ng paraan para si Jojo ay hindi mapahamak mga tol, no? Kagabi kahit sa oras ng bakbakan ay hindi po ako tumakbo ng mag-isa at kailangan talaga madala ko si Jojo, kaya kinaladkad ko siya mga tol. Hindi na kami nakapag-video mga tol sapagkat napaka delikado na rin po talaga yung sitwasyon at sobrang lakas pa ng ulan kagabi. Hanggang sa ngayon mga tol, yung ganun pa rin yung panahon. Alas 6 na ng umaga ngayon. Kailangan nating magpatuloy, Brad. Hanapin natin si Julio dito sa paligid, baka dito lang siya. Makita rin natin si Brad Remart dito, o di kaya si Kuya Buds. Dahil ito sana yung tamang tsimpo mga tol na ulihin si Julius sapagkat nanghina pa yung katawan niya ngayon. At baka po kung tinamaan man yung ng orasyon ni Kuya Buds at ni Brad Remart, sana po yung pinatama nilang orasyon ay sinabayan nila nung pantanggal ng hypnotize para maliwanagan na rin yung isip ni Julius mga tol. Dahil si Brad Edward ay hindi na namin mahagilap ngayon sapagkat si Adrian na yung nagdadala. At sana po makita rin namin yun, pati nila Kuya Buds makita sana nila yun mga tol, dahil delikado yung sitwasyon ni Brad Edward mga tol kung sakaling makarating yun kay Bagnot, dahil yun yung plano ni Adrian mga tol sana hindi sila magtagumpay para hindi mangyari yung nangyari kay Julius ngayon, hindi mangyari kay Brad Edward. Delikado din kung ma-hypnotize si Edward mga tol, dalawa na sila yung kailangan namin i-rescue. Pero kahit hindi pa man hypnotize si Edward ngayon mga tol, ay kailangan din natin na hanapin siya para matulungan natin. Dahil sobrang napakalakas na ng puwersa ngayon ng mga kwan mga tol, bandido at kaming mga hunter ngayon ay paunti-unti na lang mga tol sapagkat yung ibang mga hunter ay huminto na sa ganitong trabaho. So kami mga tol, patuloy pa rin kami dahil kailangan din ng tulong ng mga kasama namin na mga hunter at hindi namin matulungan yung ibang nangangailangan ng tulong kung sakaling hihinto kami. Kaya kahit delikado man ito mga tol, may pamilya kaming naghihintay, pero patuloy pa rin tayo mga tol. I-share nga itong video na ito mga tol sa mga kasama namin mga tol, no? Para malaman din nila kung anong nangyari sa amin. Baka magtaka sila kung hindi namin kasama si Julio. Ayun, napaliwanag ko na po sa inyo mga tol.
Kayo na lang po yung magsabi sa mga kasamaan ko kung ano yung nangyari mga tol. Kaya sana mga tol, tulungan nyo rin kaming ipagdasal ng Jojo na walang mangyaring masama sa amin. Sa kanila Brad Julio, sa kanila Kuya Bad, sa Brad Dreamer, at sa mga kasamahan natin na nabibihag mga tol. No? Kaya, hindi na tayo siguro magtatagal Brad. Dandahan tayo. Kailangan nating makapaghanap din ng pan. Pero pangit yung panahon dito sa amin mga tol. Laging umuulan. Kaya nakapag-raincoat ako. Ang kumbiyansa brad ha. Yung baril ko pa kanina ay nalaglag. Nadapa ako sa kakaladkad ko sa iyo ba. Pero sa kabutihan paalad mga tol, wala namang tama si Jojo. Dahil kinakaber ko talaga siya kanina. Napakarami kasi ng bandido. Na, talasan mo yung paningin mo brad. Yan o, mag-alas 7 na ng umaga pero wala pang araw dahil sa yan o, mauulan na naman siguro to brad. Madilim pa rin yung paligid ba. Madilim yung panahon brad. Dahil walang init. May mga daan, may mga kwan dito brad oh. Mga bakas ng damo na parang may dumaan. Dito dumaan si Julio. Kailangan natin siyang hanapin. Delikado kung mag-isa lang siya. Kalong-kalo na ngayon. Dito tayo sa area brad kung saan napakadelikado na. Delikado tayo sa ubo at sipon itong panahon ngayon brad. Nababasa yung mga damit natin, natutuyo lang din sa katawan natin. Huwag kang kumpiyansa dahil medyo sakaling makakita tayo ng signal brad, sabihan mo ako ha. May mga kalaban. Takot brad. Kailangan natin magbantay dito sa paligid. Mga paligid. Si Commander Julius. Nahila na. Kaya dahil lang sa mga oras yan. May mga kalaban mga tol. Sabi na handol na yun. Ayun sabi na yun. Mga tauhan ni Julius naman. Commander Julius ang nahan. Ang sabi niya, pagpapantayan dito ng bawat paligid. At mga dasa na pa rin, madala natin si Julius kay Commander Bagdat. Oo, para magamot yung ano na, para magamot yung mga sugat at samahan sa ng orasyon. Sabi yan pare, dami ng mga nasukan dugo. Kaya nga, magkamalala mo din. Manghina na. Dito lang daw si Julius sa malapit mga tol. Ay,
Dahil lumala na yung sitwasyon niya. Dahil sa sobrang lakas na orasyon na nakatama sa kanyang katawan. Kaya, magbabantay tayo dito, baka makapasok ang mga hunter. Mga pala, baka delikado ang buwan ni Julius ngayon. Muntikan pa, nailigtas ng mga hunter. Yung dalawang hunter at yung tiger na Jojo na yun. Oo nga. Yung mga kasamaan to kagabi sa nagampo sa amin mga tol. Jojo na yan. At tiger pa sa atin. Kaya magbabantay tayo. Tuloy. Nandun si Commander Julius dahil ang hina na yung katawan niya. Joe. Kumpiyansa Joe. Ito yung mga nag-ambos sa atin kagabi Joe. Commander Julius, Commander Bagnet, para magamot agad. Agad na bumalik yung lakas niya. Oo, pala. Tara, tara, tayo tayo. Kahit nakuha na Dito tayo Joe. Commander.